sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Miyerkules sa unang linggo sa panahong ito ng Kwaresma. At sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, maaaring tayo ay humihingi ng mga palatandaan na nagmumula sa Diyos. Pero tandaan natin, ibinibigay sa atin si Jesus bilang ang dakilang palatandaan ng pagmamahal, ng katapatan ng Diyos sa kanyang sambayanan. Sa araw din pong ito, itaas natin ang intensyon ng ating bayan. Tayo nagpapasalamat sa biyaya ng EDSA People Power. Nawa, patuloy na manaig ang katarungan, patuloy na manaig ang ating pagiging makabayan at ang ating pagmamahal para sa mga tao, mga Pilipino, at lalo tigit para sa ating inang bayan. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpapakasakit na kusa naming pinagtiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugali at asal sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Nineve at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Nineve. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineve pagkaraan ng 40 araw.
Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono. Naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang pagbunaw sa Nineve. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa inyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi mo nanais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Magsitayo po lahat. Magsisi tayong matao sa linang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom may titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang,
Sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, muli po ang pagbati sa bawat isa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang lahing ito ay masama. Humihingi ito ng mga tanda, ngunit walang ibibigay, kundi ang tanda ni Jonas. Noong pong panahon ni Jesus, maraming tao ang naghahanap ng mga himala, ng mga tanda, mga patunay. Gusto nila malinaw yung mga malinaw at kamangha-mangha yung mga tandang kanilang makikita. Ngunit sa halip na bigyan sila ng palabas na himala, itinuro ni Jesus ang isang mas malalim na tanda. Pagsisisi, pagbabagong buhay. It is but timely. As we enter into the season of Lent, ito yung tanda, ito yung mga senyales na ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Jesus. Pagsisisi at pagbabagong buhay. Sino nga ba? Si Jonas. Si Jonas ay isinugo ng Diyos upang balaan ang lungsod ng Ninive tungkol sa kanilang mga kasamaan. Kahit makasalanan ng mga taga Ninive, nang marinig nila yung babala, sila ay nag-ayuno, nagsuot ng sako at nagsisi. At dahil sa kanilang taos-pusong pagbabalik loob, sila ay pinatawad ng Diyos. Isang napakagandang paalala ito sa atin. Ngayon pong panahon ng Kwaresma, marahil tayo rin bilang mga tao, we tend to ask for signs. Panginoon, bigyan mo nga ako ng sign kung ano yung gagawin ko. Magpapakabait ako kapag may himala kang ipinakita, o kaya naman ay maniniwala ako kung may extraordinaryong bagay akong makikita. Ngunit sinasabi sa atin ng ating Panginoong Yesus ngayon, narito na ang tanda. Huwag na tayong maghanap pa. And that is no other than Jesus Himself. He is the ultimate sign. Higit pa siya kay Jonas. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay, ang tunay na tanda ng pag-ibig at kaligtasan. Hindi ba't milagroso na iyon? Hindi ba't extraordinaryo na iyon? Ang panahon ng Kwaresma ay hindi panahon ng paghahanap ng milagro. Ito ay panahon ng pagsisisi. Ito ay panahon ng pananalangin. Ito ay panahon ng pag-aayuno. Ito ay panahon ng pagkakawang gawa. Ito yung paulit-ulit at araw-araw na ipapaalala sa atin habang patuloy tayong lumalalim sa paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma. Ang mga taga Ninive, sila'y nagbago dahil sa pangyayari kay Jonas. Kaya ang tanong sa atin ngayon, tayo ba? Kaya rin ba nating tularan yung disposisyon ng mga taga Ninive? Mas higit yung ating narinig. Hindi lang basta si Jonas. Ang ating paulit-ulit na naririnig ay ang mga tanda mismo na nagmumula kay Jesus. Mayroong misa, mayroong banal na kasulatan, Biblia, may mga uma-attend ng retreats, may mga aral na ibinibigay sa atin ng simbahan. Ngunit kahit paulit-ulit natin itong naririnig, minsan, matigas pa rin ang ating puso. Ngayon pong Miyerkules, sa unang linggo, ngayong panahon ng Kwaresma, tanungin natin ngayon ang ating mga sarili. Ano ang dapat kong pagsisihan? Ano yung dapat kong baguhin sa aking buhay? Paano ako mas magiging tapat sa Diyos at sa aking kapwa? Mga minamahal kong kapatid, sa banal na misang ito, hilingin natin ng biyaya mula sa Panginoon na buksan ang ating mga puso sa Kanyang mga salita. Na huwag na tayong maghanap ng mga palatandaan na nagmumula sa langit. Dahil siya mismo ang ating palatandaan, ang dakilang himala, ang dakilang propeta, ang dakilang tagagabay sa bawat isa sa atin. Naway patuloy niya tayong tulungan na magsisi ng taos-puso at magbalik loob, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Kaya nga, ngayon pong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Yesus magsisi at magbalik loob sa Kanya. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon, sa pagbabaka sakali mong kami ay bubuti. Isinugo mo si Hesu Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal na buhay kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nagdiramay sala. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan. Hiniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadiyang mo kami sa lahat ng masama. Inihiling naming lumiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Iyong nanaisin aking akuin at babalikatin ang krus mong pasanin. Iyong ibigin, iputong sa akin, koronang inangkin, pangtubas sa amin. Pipili habang alipin sa may kahangin, kus na landasin. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagliligtas. Turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para silang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maganda ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, manugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese ng Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang February 28 lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ika-4, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbasa ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahinturo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat galing, gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, kanyang pagmamahal
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama po sa pananalangin. Tayo po'y nakatayo. Opo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan, abatong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksod doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyo ninuno ako'y nagdamdam, ang aking sinabi, sila'y suway walang pakundangan at ang mga utos ko'y sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpan di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat. Sa pagdating ng umaga, tulad ng awit nitong Maya, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Kahit ulan man sinag ng araw, mula sa langit sa ati alay, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Ating umaga mayroong buhay, tulad sa Eden ng isilang, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Panginoon, na liwanag na taglay mo'y sa aming umaakay. Tayo po ay magsiupo. Kasalanan ay nangungusap sa puso ng masasama. Sa ubod ng puso nila'y doon ito nagwiwika. Tumatanggi ito sa Diyos at nitakot ito'y wala. Ang palagay sa sarili isang dakila na, ang akala'y hindi batid ng Panginoon ang kanyang sala, kaya yaong iniisip hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling, dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay, masama rin ang ugali at isa pang kasamaay. Yaong laging inaakap ay gawaing mahahalay. Ang wagas na pag-ibig mo, O Panginoon, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo ay sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao't mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinukupkok na mapagpala mong kamay. O Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalingat na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumulaya ang lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa aming umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ang palalo'y huwag tulutan na ako ay salakayin, o ang masasamang gusto akong palayasin. Yaong taong masamay masdan ninyo at nagupo, sa kanilang binagsakan hindi sila makatayo.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang liwanag na taglay mo sa amin umaakay. Ikaw, O Diyos, ay papurihan sa taglay mong lakas. Purihin ang Diyos, siya ay awitan, tugtugin ang tambol, gamitin ang pompiyang. Isang bagong awit siya ay papurihan, siya ay tawagin ang tayo'y tulungan. Ako ay aawit ng bagong awitin, ikaw, Panginoong Diyos, aking pupurihin. Sa taglay mong lakas, di kayang lupigin. Bayaang maglingkod ang mga nilalang, silang sa utos mo'y nagtamo ng buhay. Nang ang ilong nila iyong hingahan, kaya naman lahat sa iyo'y gumagalang. Pag ika'y lumapit, bundok karagatan, pawang manginginig, hindi mapalagay. Maging mga bato'y pawang natutunaw, ngunit sa sino mang masunuring tunay, ika'y nahahabag, lubos na nagmamahal. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin sa taglay mong lakas. Dakilain natin ang Diyos sa kapiling sa pamagitan ng mga papuring awitin. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na Panginoong katastasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya ay naghahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Umakyat sa trono ang Panginoon Diyos. Hatid ang trompetang malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya ay papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan na lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos, sa hari ng tanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dakilain natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Pagbasa ng salita ng Diyos. Kayo po ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging Kanya. Pinili niya kayo dahil sa pag-ilig niya sa inyo at sa Kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking manlilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po'y tatayo para po sa papuring awit ni Zacarias. Itong lahing masama ay di tapat sa Diyos ay naghahanap ng tanda, ngunit walang makikitang tanda maliban sa palatanda ang inilalarawan na nangyari kay Jonas. Sabay tayo. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingat niya at ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya
at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng katastasan. Sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda kanyang mga daraanan At ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Itong lahing masama at di tapat sa Diyos ay naghahanap ng tanda. Ngunit walang makikitang tanda maliban sa palatanda ang inilalarawan na nangyari kay Jonas. Purihin ang Diyos ang tagapagbigay ng kaligtasan na nagtakda ng sangkatauhan ay maging bagong sandilikha sa Kanya. Kung saan ang lahat ay magiging bago, buong pag-asan dumalangin sa Kanya. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Panginoon, ipinangako mo ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Panibaguhin mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu sa araw-araw upang kami magalak sa iyong piling sa makalangit na Jerusalem magpakailanman. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Tulungan mo kami makiisa sa iyong mga nagawing buhay sa iyong Espiritu, maging buhay sa iyong Espiritu ang daigdig na ito, at itatag ang sandaigdigan ng isang lungsod ng katarungan, pag-ibig at kapayapaan totoo. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Palayaan mo kami mula sa lahat ng kapabayaan at katamaran, at pagkalooban mo kami ng kasiyahan sa iyong mga pagpapalang alay. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Iadya mo kami mula sa lahat ng kasamaan at mula sa pagkaalipin sa mga bagay na bumubulag sa amin sa kabutihan. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, Diakono at Religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ng Santo Padre Pio, lalo na sa mga kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Ating pundasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang makapangyarihan, tunghayan mo at ang dalangin namin pakinggan. Inaakit mo kami sa pamamagitan ng iyong mga gawang kabutihan. Kami tulungan mo sa pagtutuwid ng mga luho ng aming katawan at ang diwa'y mapanibagong tuluyan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Biyaya, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Panalangin mo kami. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.